Mapagpalang araw kaibigan. Meron lang po akong i-review sa video, yung video nangyari po sa sunog noon. 4 years ago, dito po sa Barangay 91, Sunit, District 1, Tondo, Manila. Po, 4 years ago, yung nangyari dito. Ngayon, titignan natin dito ang ulat ng TV Patrol nung si Ted Pailon ay nasa TV Patrol pa po, ano? Ito, tignan po natin. Ted, iniimbestigahan na ng Manila Fire District ang pinagmulan ng apoy, pero isa nga sa mga tinitignan nila ngayon ang posibilidad ng electrical overload. Kaya paalala ng otoridad sa publiko ay maging maingat sa mga ginagamit na appliances, lalo na ngayon na nasa bahay lang ang mga tao dahil nga sa enhanced community quarantine. Nagising nang wala sa oras ang pamilya ni Aling Hermenia sa Barangay 91 Zone 8 sa Tondo, Maynila kaninang alas 6:30 ng umaga. Sumiklab kasi ang isang sunog na nagsimula sa bahay ng kanilang kapitbahay. Mabilis ang apoy kaya si Aling Hermenia hindi na nagawang isalba ang sarili sinelas. Yung kapitbahay po namin, sumisigaw na po na pumuputok po yung kuryente. Tapos yun, ginising ko po yung mga anak ko para magsilabasa po at malakas na po yung usok. Kung di kami nagising, baka pati kami sama sa sunog po. Sana po matulungan po kami dito na nasusunugan sa Choco po. Yung mga lahat na nasunugan po. Hihingi po kami ng tulong. Kahit malit na ano lang po. Ating tulong lang po. Agad inakyat sa unang alarma ang sunog at dinaglarang fire out makalipas ang higit isang oras. Nang maapula ang sunog, isa-isa nang inilabas ang bangkay ng mga na-trap sa loob ng mga bahay. Sa 6 na namatay, 2 ay magkapatid na menor de edad at isa ay senior citizen. Ayon sa Manila Fire District, posibleng nahirapang makalabas ang mga biktima sa nasunog na residential area. Iba-iba pong pamilya ito. Yung anim pong biktima, hindi isa siyang pamilya. Ito po yung mga nakatira sa loob. Parang nahati sa 3 family po ito. Yung nakausap namin kamag-anak, siya po yung nagsabi na talagang may natrap. Dahil kasabay niya si Chairman po yan, Chairman Asilo. Tony Asilo. 8 bahay ang natupok ng apoy at tinatayang 20 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan na ngayon ng Manila Fire District ang sanhi ng apoy, pero tinitignan din ang posibilidad ng electrical overload, lalo't nakarinig umano ng pagputok ng mga kable ng kuryente ang ilang residente. Under investigation pa po tayo dahil may allegation po yung may-ari ng bahay na nung nakarinig siya ng nagpuputukan ng mga kable ng kuryente. Ang una po nakaresponde po, yung mismo nakatira sa Chairman, bahay na Silo. Sa kuryente po, ayon doon sa nakatira. Biglang laki po yung apoy. Sa taranta po, binuhusan ng tubig, kumukuryente siya. Ang bilis niyang pumutok. Bakit pumutok, nag-create siya ng apoy. Kaya ang bilis. Kaya ito, nangyari, nasuffocate yung mga biktima. Doble dagok ang sunog sa mga apektadong pamilya, lalo't isa sa ilalim pa ang lugar sa hard lockdown simula ngayong linggo. Sa ngayon, sa kalapit na eskwelahan na muna maninirahan ang mga nasunugan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan, huwag sana silang pabayaan. The city government will extend Sa Juan Nolasco High School po sila dinala noon. Doon muna nag-camping yung mga nasunugan dito sa Barangay 91 Zone 8, District 1, Tondo, Manila 4 years ago. Panahon ni Mayor Isko. Ito po, nakalagay o yung tinuturo ng daliri ko, ayan 4 years ago. Ano? 4 years ago. assistance to the victim of the fire. May mga pagkain naman tayo sa MSWD. We'll try to address also some ayan po yung eskwela yan, eskwela. if needed. That is now the new norms. I would assume that the barangay will continue to follow social distancing and do some due diligence or obey particular rules. Ted,
Ted, matapos ng mawalan ng tirahan ay sa mga modular tent muna sa Nolasco High School, pansamantalang manunuluyan ang mga nasunugang pamilya. Kani-kanila lamang ay nagbigay na rin ang barangay ng pagkain sa mga biktima at dahil nga ilang metro lang din ang layo ng eskwelahan mula dito sa pinangyarihan ng sunog, ilang mga residente kanina ang bumalik din sa kanilang mga bahay para naman kunin ang mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Ted? Bianca, ngayon nga na malapit na yung lockdown dyan at tag-init pa ngayon, yung bang serbisyo ng kuryente na ibalik na para naman doon sa ilang pamilya na sa bahay lang mananatili at kinakailangan din ng kahit paano ay electric fan? Ted, sa katunayan, nandito ngayon sa ating likuran ang subcontract nga ng Meralco at inaayos yung linya ng kuryente ng ibang mga residente naman dito na nawalan kanina ng kuryente dahil sa sunog pero hindi naman nadamay sa sunog ang kanilang mga bahay. Ted? Maraming salamat, Bianca Java mula sa Tondo, Maynila. Ito, pakikita ko Yan. Labi na sunog. 4 years ago. 4 years ago. Wala po kaming pera kaya hindi namin napapagawa pa yan. Walang pera. Alam nyo, kaya binidyo ko po yon. Naalala kong bigla kasi kagabi po, bandang 11 o'clock, nasunog doon sa barangay 128, Zone 10, District 1, Balotondo, Manila, sa may Marala. Yung Marala Street na yun po na nangyari sunog doon sa at tawag nila doon impounding ng MMDA. Impounding. Ano po? Kaya ko naalala bigla yon kasi kagabi nung napanood ko po sa YouTube ay sa Facebook. Kasi doon sa Marala na yon, meron po ako ginagawang Bible study ron. Yung nakatira doon na bina-Bible study ko, isang pamilya, marami sila sa isang compound sa may Paradise Site na pamilya Garan, si Tatay Agosto, Nanay Clarita Agosto, ay Nanay Clarita Garan. Marami po siyang anak ron at mga hapo. Nung mabasa ko po sa Facebook na Marala, nag-alala akong bigla. Kaya po naalala ko kanina, nag-text naman po ako doon sa apo niya, kagabi walang response. Kaya ganun lang po pag-alala ko habang pinanonood ko yung mga Facebook na sumisigaw sila, nasusunog, tulong, bumbero, sabi po nila. At salamat naman po, kanina lang, sumagot po yung apo ni Tatay Augusto Garan, malayo pa naman sa kanila. Praise the Lord, sabi ko. Kasi yung kanila at saka yung imbakan ng nauuli ng MMD ng mga sasakyan, puro sasakyan yun sa mismong tabi ng dagat. Yung boundary ng Manila at saka na Nabotas. Sa may Honorio Lopez, doon ang dadaan kayo Yun ang daan sa may tulay. Boundary ng Honorio, ng Nabotas sa may Honorio Lopez Boulevard at saka ng Maynila. Kaya nakikita ko po yung mga bumbero na nakatambak po sila doon. Kasi nga yung impounding, pag nandun kasi babaw ng tulay, nakikita mo sa impounding na yun po ang lumiliyab kagabi. At salamat naman, malayo kina Tatay Hogos. Bukas, kagaya nito, Sabado bukas, pupunta ako ron kasi ito'y Sabado na nga po ng Bible study ko sa kanila. Praise the Lord. Kaya nga sumagot yung apo niya kanina. Hindi raw po nakahabot sa kanila, pero panigurado nataranta sila. Kahit pa paano, nataranta sila kasi isipin nyo po, nakikita mo yung apoy Nararamdaman mo na, panigurado yon. Puro mga
Ay, yung mga bahay doon, yung mga light materials lang po, yung mga sa nagbabaklas ng mga junk shop, yung ano, kalakal. Nadadahanan ko po silang mga yun eh. Kaya tuwing pumupunta ako ron, nadadahanan ko sila, kawawa naman ano. Sana tulungan sila ng mga concerned citizen na nakakaangat ang buhay, ano po. 4 years ago yan, ang sinasabi kong yan. Naalala ko lang yan kasi nga yung nasunog kagabi, pananariwa sa aking kaisipan. Ang kasabihan ng mga bystander, hindi baling manakawang ka, huwag ka lang masunugan. Yan ang sinasabi nila. Tignan po natin sa baba, ano? Para makita po ninyo. Yan po yung leftover. Nasunog oh. Di pa po namin napayos kasi nga wala kaming pera. Ayan. Ayan ano po, ayan oh. Ayan o. Kulay itim. Ayan o. Ayan yung butas hanggang ngayon o. Ayan. Buti na lang po may pader. Ito yung nagdepensa sa amin. Siyempre, una ang Diyos. Yun ang una, Panginoon Diyos. Itong pader pa. Kaya ganun, ano, yun. Ito po yung leftover ng sunog. Yun, sa itaas. Sa bubong. Ano. After 4 years, nasunog na. Nangyari yung sunog na yon dahil po sa nangyari sa Marala. Ito, itong pader, ito. Itong pader na ito, gawa po sa adobe. Gawa sa adobe. Unang Diyos, ito pader. Kaya hindi po pumasok sa amin doon sa atip. Pumasok yung sa kisame. Sa kisame. Kaya makita nyo sunog doon sa ganito. Yun po yung ano ng sunog. Hindi pa namin napagawa. Gawa ng walang pera. Labas tayo. Dito po yung napanood nyo sa ABS-CBN. Dito yung bumbero. Diyan nakapeso yung bumbero. Kung napasin nyo po yung Chona na may Chona store doon, ayun yung Chona store, yun. Ayan o. Yung sari-sari store. Yan yung ano, yung hangganan sa may poste. Yung nasunog, yun. Ito yung poste. Kung yun yung mapapasin doon sa palabas ng ABS-CBN, ito yung poste. Ayan, yan boundary. Kasi dito kami. Dito kami. Yung kulay green, diyan kami. Yang napanood ninyong yan sa ABS-CBN, nandyan pa si Ted Filon. At saka sa panahon ni Mayor Isko, nangyari yung sunog na yon. Doon nga sila sa eskwela, sa Juan Nolasco, bandaro ng Nolasco, no? Kung saan, doon po, pumunta yung mga nasunugan. Ayun, makita nyo po, ayan, mga bago na ito, oh. Ito po yung nadali noon, ito. Ayun, bago na, no?
Diyan nagmula yung sinasabi ni Chairman Tony Asilo na ayon sa kanyang balita, kuryente. Yan yung sinasabi ni Chairman kanina sa na-video natin sa ABS-CBN na merong namatay na 6, iba-ibang pamilya yon. Meron doon na dalaginding nag-aaral sa Juan Nolasco. Magkapatid sila, mga senior citizen. Yung hindi, at saka medyo bata-bata pa. Yun na nadamay sa sunog. Na 6 lahat. Ano po, ito naman yung pakikita ko sa inyo. Itong video ito, 4 years ago 4 years ago. Yan. Dito naman, 6 years ago. 6 years ago na nasunog dito. Kaya bali, nangyari dito, ito 6 years ago. Yung banda rito, 4 years ago. Ito po kami, yung kulay green. Yan, ito. Dito kami. Third floor kami. Alam niyo po, diyan ko makikita sa aking sa aking pananampalataya sa Diyos. Yung nakalagay doon sa Jeremias 33:3. Nakalagay doon, pagtatawag ka sa Diyos. Ayan dito kami Sabi ro sa Jeremias 33:3, kapag tatawag ka sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay andang sumaklolo. Siya po ang tinatawag na laging saklolo, ang Panginoon Diyos. Sa libro ng Awit 121 verse 1 and 2. At saka Awit 124 verse 8 na kung saan sinasabi, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang siyang laging saklolo. Laging saklolo. Kaya pagtatawag ka sa Kanya, siya ay gumagawang maimala sa buhay ng isang tao. Kagaya ko, after 6 years ago, ayan, baka bago na po, nang tumawag ako sa Diyos 4 na beses. Kahit sa third floor kami, mura sa ground floor, nagdadasal ako. Sa second floor, nagdadasal. Pagdating sa third floor, nagdadasal. At pagpasok ko sa loob ng aming bahay, nagdadasal pa rin ako. Isa lang ang sinasabi ko, Panginoon Diyos, saklolohan mo kami. Kasi naniniwala ako na ang Diyos ay laging saklolo. Siya lang ang pwede sumaklolo in time of crisis. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya after 4 years dito na naman po nahulit. Nandyan po kami sa itaas ng bubong ni... Yan, ngayon wala na. Dati may bubong sa itaas yan. Ay, parada ka. Ay, boss, ano lang ako? Parking lang ako. Dito, dati mataas dito may bubong. Yan, dyan po kami sa itaas ng bubong. Yung init ng apoy, nararamdaman namin. Kasama ko po dyan si, yung may bahay dito. Si Mary doon, si Eming. Kasama ko siya dito sa itaas, nagdadasal ako. Kasi nga yung apoy papalapit na dito sa amin. Dito po nag-origin yun. Diyan, diyan, sa ilalim diyan. Diyan po nag-origin yung sunog. Diyan nakatayo si chairman, doon sa video makikita nyo sa ABS-CBN, nagsasalita siya na sinabi niyang kuryente. Yan, diyan nag-origin sa yan, maraming tambak na mga paninda. Ayun, eto na. Eto na sila, After 4 years po ito ang kinukwento ko sa inyo.
Ito yung boundary. Tignan nyo po yung ayun o. Tignan nyo po yun. May team. Yan po yung bakas ng sunog 4 years ago. Yan. Yan po yung medyo na ano na rin. Kung mapapasin ninyo, kung malapitan lang, makaakyat, yung mga kahoy, yung sunog ng kahoy, yung sa gitna ng mga adobe. Sunog po, kaya doon sa amin sa itaas, nakakakita ka ng mga butas na maliwanag kasi maliwanag sa labas. Yan ano, yung adobe na yan. Ang ginawa ng ano, yun, binutas po nila yan, ayan. Butas yan, no? Yung nakakita nyo nakapatching sementong yan, tsaka yun, ito to. Binutas nila yan. Binutas nila. Ano po, yan. Yan ang nangyari. Dito noon, dito kami nakatayo. Meron bubong yan mataas. Halos kasing level ng bubong na sa amin. Na dito nasusunog ang lugar dito. Yung sunog talagang mararamdaman mo. Napakainit. Naalala ko kasi po sa Marala kagabi. Sa may Marala. Sa may Balot, Tondo, Manila. Nasunog kasi doon kagabi. Nag-aalala ako. Opo, yan. Kaya ko po pinakikita sa inyo, yung sunog, ang sabi nga na ng mga nagsasalita ng iba, hindi baling masunugan ka ay manakawang ka, huwag ka lang masunugan. Kasi pag masunugan ka raw daw po, ang iiwan sa iyo ng sunog ay uling. Uling. Ayan ano? Yan. Dito po sa Barangay 91. Kaya yung nakita nyo po doon sa video, nagsasalita yung chairman namin. Yan, nangyari po yan dito. Kaya siya nagsasalita sa harapan niya kasi hindi ganyan dati yan. Yan ang sinasabi ni chairman na kuryente ang pinagmulan ng sunog na yun. No? Ngayon, itong lugar namin ito si taas. Ang sabi ng mga taong nagtatanong dito, ayon sa kwento sahan ng bahay na hindi nasusunog, sabi nila. Kasi nga, 2 beses nagkaroon ng sunog, 6 years, then 4 years ago. Yung 6 years ago, yun dito, yung nasunog po yung mga bata, 5. Mga bata, 5. Yung nabalita yung nakulong yung bahay ng mga magulang. Yun yung kinuyog nila sa pretil, yung mag-asawa nang ilibing yung 2 bata, yung 5 bata. Na inabol, galit na galit sa mga tao na sinasabi, ikaw ang dahilan ng pagkasunog ng lugar. Kaya sila po yung sinisisi nila. Buti hindi nila nahuli. Kung nahuli nila yon, hindi ko alam, baka patayin nila. Sa matinding galit ng mga tao. Buti hindi nila nakuha yung mag-asawa. Na kumbaga naman, bakit ba naman kung living pa, dito pa'y dadahan, hindi na lang umiba ng dahan. Mandami naman dahan dito sa Tondo. Para bang, ewan, dito naman after 6 years na. Kaya dito yung sa amin tinakpan na lang po namin ng yero yan, yung kulay green. Liso, yung kulay green. Nasabi nila, yung mga nagkwento sa amin, nasaan yung bahay na hindi nasusunog? Ang taguri nila dito sa amin, hindi raw nasusunog. Ang sagot naman ng mga tao na nakakausap nila, ay hindi nasusunog yung bahay na yan, kasi yung nakatira dyan, pastor. Ako po yun. Ang tinutukoy nilang pastor. Hindi po ako pastor. Ito yung daan namin, 20 years may gitna po akong nagsishare ng Word of God. Yan po ang trabaho ko. Kaya ang akala nila, pastor po ako. Kaya kung tawagin nila, paghanapin nila ako dito, tinatanong, saan ang bahay ni pastor? Ito po ang tinuturo nila, yung kulay green.
Yan, yung bahay na hindi nasusunog. Ayon sa kanila. Praise the Lord. Ang Diyos po nagpuproteksyon sa amin. Sabi ko nga po sa inyo, kung tawagin yan, Diyos ng laging saklolo. Siya po ang laging saklolo. Kaya pag tumawag ka, right away ang Diyos tumutugon. Salamat sa Diyos. Yan ang aking paniwala at pananampalataya. Ewan ko po sa iba, no? Basta ako yun ang pananampalataya ko. Ayan. Ito po yung adobe. Pader na adobe. Malaking bagay yan. Ayan o. Yung binutas. Ayan, yung labi na sunog. Hanggang ngayon itim pa. Walang pampagawa. Ano po, ayan. Ayan po o. Kulay itim. Ayan o. Yung yero lang po napalitan, ayan o. Pero yan. Wala pa kasi wala pong pera. Ayan o. Ayan o. Yan yung usok, yung itim. Pumasok na dyan eh. Kung mapapasin ninyo, may butas na. Yan yung butas o. Pumasok na po yung apoy dyan. Kaya nabutas na yan. Praise the Lord. Hindi po natuloy ng gusto. Naagapan. Ayan o. Kaya yung itim dyan sa itaas, labi na lang po yan. O, ayan. Pag tumawag ka sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon ka agad-agad. Kaya nga tinatawag siyang lagi saklolo ang ating Panginoon Diyos. Amen? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan, ano po, pinakita ko lang po sa inyo yung kasaysayan ng sunog after 4 years. Maliwanag ang sabi ng chairman, sa kuryente nagmula. Sa kuryente. Ang problema, wala nakasuhan. Hindi kinasuhan. Bakit? Dapat ang chairman ang pero pananagutan doon. Alam niya pala sa kuryente. Bakit hindi niya pinurso? Hindi natin alam kung ano yan. Kaibigan, like, share na share. Ito pong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. After 4 years na sunog na nabalita po sa ABS-CBN sa pamagitan ni Ted Pailon. God bless us all. Bye!